sila nagkakaroon na ng alitan sa teritoryo hanggang lumawak na sa iba't ibang bansa. Hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayon nagkakaroon pa rin tayo ng agawan sa teritoryo kahit na maayos na yung pagkakahati ng mga bansa, meron na tayong mga legal na dokumento, pero meron pa rin pag-aagawan. Ano pa? Aura? Dahil hindi po nagkakatugma yung ideya ng mga tao. Okay, hindi sila nagkakatugma sa idea, sa opinyon, sa gusto nilang iparating. Yung isang, syempre tayo, iba-ibang klase ng tao, iba-ibang klase ang paniniwala ng ibang bansa. Ngayon, dahil hindi tayo pare-pareho ng mga iniisip, ng mga gustong gawin at gustong ipahayag ng mga damdamin, kaya nagkakaroon ng hidwaan. Ano pa? Wendelin? Agawan po ng mga yaman ng isang bansa. Okay, agawan ng yaman. Hindi lamang sa teritoryo, kundi sa yaman. Sa kung ano ang akin, kung ano yung dapat para sa'yo lang. Minsan, kapag meron tayo nakikita na mas maganda or mas mayaman ang isang bansa o isang tao o isang grupo ng mga tao, minsan mas gugustuhin natin na makuha yon o mas paramihin pa yung atin. Okay, ano pa? Lovely. Dahil po sa hindi pagkakaunawaan o usapang merong umaatake mga terorista o dayuhan, kaya nagkakaroon po ng Okay. digmaan. Yung nagkakaroon ng digmaan dahil sa mga pagsalakay o kaya naman yung sinasabi nga na terorista. Ibig sabihin, kasi yung mga tao na yun doon, natatakot sila, nararamdaman na nila hindi sila protektado, kinakailangan nila ipaglaban yung sarili nila dahil sila ay natitreten o kaya sila naman ay hindi na safe, kaya kailangan nilang lumaban o kailangan nilang proteksyonan ng kanilang sarili. Okay, Lander. Sa akin po sila, ma'am, gusto po nila maagaw po ang isang bansa. Okay, so sa pagiging sakim o mas gusto nila na sila yung pinaka makapangyarihan kumpara sa ibang mga bansa. Tama. Si Arisha. Ma'am, nakikipaglaban po sila para makamit nila yung kalayaang gusto nila. Okay. From the word itself, yung ginagamit natin, kalayaan. Dahil yung ibang mga bansa, sinasakop tayo, inaabuso tayo, o kaya naman ay tinitreten tayo, nais na mga bansang yon o yung mga malilit na bansa na lumaya sa mga bansang mas may kapangyarihan. Okay, next. Si Baon. Dahil may mga mas malalaki pa po bansa na gustong palagugin mga nasasakupan nila. Okay, so dahil gusto nila maging makapangyarihan, dahil gusto nila na sila lang ang nagmamay-ari sa mga kayamanan, kaya nangyayari din ang digmaan. Dahil ang nangyayari, syempre lumalaban din yung mga gusto nilang mga sakuping bansa. Okay, last, aborde. Kapangyarihan po sa pamumuno. Okay, sa pamumuno. Syempre, isa sa mga dahilan bakit nananakop sila o kaya naman gusto nila na ariin ang mga iba't ibang mga kayamanan ay dahil gusto nila maging makapangyarihan. At nangyayari yan hindi lang noong panahon ng digmaan, hindi lamang ngayon, kundi pati noong mga sinaunang panahon pa nangyayari yan. For example, ano naman yung alam ng mga tao noon, konti lang naman sila. Di ba yung mga panahon ng Paleolitiko, Neolitiko, di ba yun yung mga panahon pa na, tawag dito, tinutuklas pa lang nila yung apoy, gumagawa pa lang sila ng mga sandata. Paano nila naiisip na makipag-alitan or makipagkaroon pa ng away sa ibang grupo? Syempre, unang-una, maraming mga bagay na nalalaman yung mga grupo, ibang grupo, na hindi mo alam. Kaya ang gagawin mo ay tutuklasin mo. Ngayon, yung mga grupo na yun, ayaw naman nilang i-share sa'yo o kaya ayaw naman nilang ibahagi sa'yo. Kaya nagkakaroon ng kasakiman o kaya naman ay pagiging selfish na kung saan kailangan na nagkakaroon din minsan ng hindi pagkakaunawaan. Okay, so noon hanggang sa kasalukuyan, nangyayari pa rin yan. Okay, so ngayon, meron akong tatlong ipapakitang pictures.
tingnan natin kung alam nyo yung ibig sabihin. Actually, ito yung tinatawag nila na 3K. O ito yung tatlong dahilan bakit nagkaroon ng mga digmaan. Okay. So, tingnan natin. Ano yung nais ipahiwatig ng first picture? Ayan. So, 3K ang tawag dyan. Okay. Kate. Ma'am, kalayaan. Okay, first one is kalayaan. So, tatandaan nyo, take note nyo yan. Ang pinakadahilan or isa sa pinakadahilan bakit nagkaroon ng digmaang pandaigdig at digmaan sa iba't ibang parte ng mundo ay dahil sa kalayaan o gustong lumaya ng mga nasakop na bansa. Okay. Ano naman yung, hindi ko makita yung mga. Okay, ano naman itong pangalawang picture? Kung familiar kayo sa symbol na yan. Okay. Jaida. Kapayapaan po. Okay, kapayapaan. Kasama rin yan sa 3K. Ngayon, ma'am, bakit magkakaroon ng kapayapaan kung nagsimula sila ng digmaan? O, hindi nyo ba naisip yun? Paano magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan kung magsisimula ng digmaang pandaigdig? Kasi hanggat may mga bansa, may mga tao na hindi nila nararanasan ang kalayaan, hindi magiging mapayapa ang mundo. Kasi may magiging, may maaabuso, meron pa rin hindi nila nakukuha ang kanilang kinakailangan na mga bagay, na kung saan hanggat merong mga bansa at taong hindi malaya, hindi magiging mapayapa ang mundo. Ngayon, paano nga ba makukuha ang kalayaan na yon? Dahil hindi na ibinibigay ng mga bansa na yun noon, kinakailangan or kinailangan na ng mga bansa na makipagdigmaan para makamit nila yung kalayaan nila. At totally, kapag nakuha nilang kalayaan nila, unti-unti nilang makukuha ang kaayusan at katahimikan at kapayapaan na hinahangad ng bawat isa. Kasi, syempre, hanggat merong mga taong hindi malaya, hindi matatahimik at hindi mapapayapa ang mundo. At isa na lang sa mga dahilan at paraan para makuha ang kapayapaan na yun ay sa pamamagitan ng pag-aaklas, pag-aalsa, at pakikipagdigma. Kaya kahit na magkaiba yun, napakabaliktad, mapayapa at digmaan, kinakailangan yun bilang pagtamo sa kapayapaan. Okay, and lastly, ano yung pinaka nasa third? Ito to. Yung chinek ko. Lander. Justisya, ma'am. Letter K. Malapit, tama yung sa'yo, Lander, kasi dapat letter K siya. Okay, tawag tayo muna ng iba. Prince. Okay. Pinaglalaban po yung bansa. Meron tamang term doon. Kim. Aborde. 3, 2, 1. Katapangan po. Okay. Katapangan, hindi. O, Dan. Katarungan, ma'am. Malapit na. Meron pa. Baon. Kapangyarihan po. Meron pang ibang term. Pag samasamahin nyo lahat ng sinabi nyo. Arisha. Kakayahan, ma'am. Meron pa rin. Ano kaya sa palagay niyo yung pinaglalaban talaga nila? Bukod sa kakayahan, bukod sa katapangan, sa katarungan, ano pa ang pinaglalaban nilang kabuuan? Carl. Kalayaan. Karapatan, ma'am. Oh, sino yung si Carl? Si Carl ba yun? Karapatan po. Okay, karapatan. So, right. Kumbaga, lahat ng katarungan, sabi nyo, katarungan, kakayahan, ano pa mga sinabi, katapangan, lahat ng yun, kabilang siya sa karapatan. So, isa rin sa mga dahilan kung bakit nakipagdigmaan at nagkaroon ng mga malakihang pag-aalsa ay dahil sa karapatan. Kasi, dahil nasakop na sila, wala na silang kalayaan, hindi nagiging mapayapa ang buhay nila dahil may mga karapatan sila na dapat natatamasa nila pero hindi na nila nakakamit dahil nga hindi na sila naging malaya.
Kumbaga dati may karapatan sila na kunin or magkaroon ng mga lupa. Pero dahil nasakop na, hindi na sila nagkaroon ng karapatan. Karapatan nilang mamili ng kanilang magiging asawa. Pero dahil nagkaroon ng pananakop, nawala na rin ng karapatan. Kapati karapatang mabuhay, nawala na rin noong nagkaroon ng pananakop. Okay, so ito yung 3 K na tatandaan nyo bakit nagkaroon ng digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Kalayaan, para sa karapatan at kapayapaan. Okay? Drop ng smiling face if naiintindihan itong topic na to. Okay. So ngayon, punta tayo sa main part natin. Okay. Actually, ito yung isa sa pinaka-gustong-gusto kong topic pag pinag-uusapan ng kasaysayan. Ito ay ang digmaang pandaigdig. So, yung i-discuss ko sa inyo, pahapyaw lang. Kasi, yung pinaka-buong storya ng World War, madidiscuss kapag grade 8 na kayo. Okay? So, ang unang digmaang pandaigdig, bakit siya tinawag digmaang pandaigdig? Kasi hindi lang 2, hindi lang 3 bansa ang nagkaroon ng digmaan, kundi iba't ibang parte o bahagi ng daigdig. Katulad ng merong sa Amerika, merong sa Europe, pati Africa kasama, pati Asia, maging ang Australia ay naging parte ng digmaan na to. Kaya naging digmaang pandaigdig siya. At nangyari ang unang digmaang pandaigdig noong 1914 hanggang 1918. So, 5, 6, 7, so merong 4 years. Siguro yung mga lolo ninyo o mga lolo sa tuhod, nabuhay na sila. Yung lolo ko nabuhay na dito. Isa siya sa mga sundalo noon. Okay, so, unang digmaan kasi first phase pa lang. Ibig sabihin may pangalawang digmaan. So, mamaya ma-discuss natin. So, ito yung mga ibang larawan ng unang digmaang pandaigdig. Okay. Di-discuss natin ano yung dahilan. Di ba nga na-discuss natin yung 3K. Ngayon, hihimayin natin kung bakit nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Okay. So, first one, pagsulong ng militarismo. Okay. From the word militar, ano kaya ang pinag-uusapan natin dyan? Militar. Ano yung mga yan? Okay, Prince. Mga sundalong lumalaban po. Okay, mga sundalo. Ano pa? Bukod sa sundalo, ano pa ba ang tungkol sa militar? Dan? Hukbo o isang samahan, ma'am. Okay, hukbo, samahan, ibig sabihin hindi lang ilang sundalo, kundi grupo ng mga sundalo o grupo ng mga taong nakikipagdigmaan. Okay, ano pa? Baon. Nasabi na po yung sasagot ko. Okay, okay lang. Risha. Batas po. Okay, batas. Ibig sabihin, mas pinagtitibay nila or nagiging stricto sila sa pagpapatupad ng batas. Ano pa? Last, Lander. Mga hukbo po nagpoprotekta sa bansa, ma'am. Okay, mga hukbo, mga pangkat na pinapatupad ng batas at ito ay ang nag-govern mismo sa ating proteksyon o kaya naman upang ipagtanggol ang ating bansa. Ngayon, kapag sinabing militar, sundalo yan. Pumoprotekta, merong mga baril. Anong pinaglalaban? Mga batas. So, ibig sabihin kapag militar, may nakita tayo kunwari sa kalsada o kaya naman basta meron tayong nakita na pulis o sundalo sa isang lugar, pakiramdam natin may nangyari o kaya naman naging stricto, may checkpoint o kaya meron silang hinuhuli o kaya meron silang binabantayan. Ibig sabihin, kapag may militar, medyo magiging stricto sila o kaya naman ay magiging ipapatupad nila yung batas ng walang kahit anumang makakabali nun. Ibig sabihin, napaka-stricto dyan. At dito sa unang digmaang pandaigdig, naging sanhi ay pagsulong ng militarismo. Ibig sabihin, halos lahat ng mga bansa may militar. Halos lahat merong mga baril. Halos lahat ng mga bansa gumagawa ng bomba. Halos lahat ng bansa nagpapadami ng mga sundalo.
So, doon pa lang sa ano na yon, sa konsepto na yon, sa palagay nyo, ano ang mangyayari? O, ano mangyayari? Wala pang digmaan, anak. Meron lang mga bansa na gumagawa ng bomba. Meron lang mga bansa na nagtitraining ng mga sundalo. Sa palagay nyo, saan sila naghahanda? Sige nga. O, Dan. Sa pagtanggol ng mga terorista, ma'am. Okay. Pagtanggol sa mga terorista. Okay, pinagtatanggol nila laban sa mga terorista. Tama. Kumbaga, merong mangyayari. Naghahanda sila. Ibig sabihin, maaari na anytime merong mangyayari na isang digmaan. For example, kung nababalitaan nyo, ewan ko lang, syempre grade 7 kayo. Di ba minsan nababalita yun yung North Korea, meron silang tinetesting na mga bomba o kaya naman mga jet na may laman na mga tawag doon, kagamitang militar. Di ba parang nagkakaroon ng pagtetret o ang tawag sa Tagalog, basta nagtetret sila ng mga bansa. So doon pa lang, naging dahilan ito ng unang digmaan pandaigdig kasi pakiramdam ng mga ibang bansa, merong mangyayaring hindi inaasahang alitan. Kaya halos lahat ng mga bansang makapangyarihan nagre-ready sila. Okay. Bakit? Kasi ito na yung tinatawag natin diplomasya. Ayan, anak ha, bibilugan ko. Tingnan ko kung nakikita sa screen. Ayan. Ang ibig kasi sabihin ng diplomasya, anak, kapag may nag-aaway, hindi pwedeng magsusuntukan agad sila. Hindi pwedeng magbabarilan agad sila. Pag merong diplomasya, meron silang usapan, magkakaroon sila ng kasunduan, na hindi na mauulit to, na kung ano lang yung dapat na pupuntahan mo doon ka lang. Kumbaga, iiwasan na yung karahasan. Pero dito sa panahon na ito, nawala ang diplomasya. O ibig sabihin, paano nila isosolve yung mga problema nila kung wala ng diplomasya? Ibig sabihin, diretso na sa digmaan. Diretso na sa sugod, pagsugod, o diretso na sa karahasan. So, nung unang digmaan pandaigdig, nawala ang tinatawag nating diplomasya. Ibig sabihin ng diplomasya, anak, wala nang maayos na usapan. Okay, so naalis ang diplomasya. Okay, next. Ayan. Naging dahilan pa ng digmaang pandaigdig ay ang alyansa o kampihan. 'Di ba minsan nangyayari din yan sa mga magkakaklase, sa inyo. Kapag magbabarkada, magka-classmate, kapag merong tampuhan, merong kakampi, o nagkakampihan kayo. Maski kahit hindi sa school, kahit sa mga barkada, o minsan maski kapatid, o di ba, nangyayari may kampihan. Kung lalagyan natin sa malawak na konsepto, anak, natakot ang mga tao kasi nagkakampihan yung mga iba't ibang bansa. Ngayon, kapag wala kang kakampi, anong mangyayari sa'yo? Sige nga, anong mangyayari sa'yo pag wala kang kakampi? Walang mag-isa ka lang. O baon. Talo ka po. Ano, anak? Matatalo ka po. Tama ba, matatalo ka? Kasi hindi kita masyado na rin matatalo ka. Siyempre, isa ka lang, tapos sila nagkakampihan sila. Kahit napakalaki mong bansa, minsan may pagkakataon na matatalo ka kasi yung bansa na kalaban mo, 3 sila, mas marami silang mapagkukuhanan ng mga resources. Ano pa, Arisha? Wala pong tutulong sa'yo. Okay, walang tutulong sa'yo. Walang susuporta sa'yo. Ibig sabihin, kapag sumuko ka na, wala na. Pero kapag ikaw pasuko ka na, merong at least naka-back up sa'yo. At dyan, kung ilalagay natin sa digmaang pandaigdig, ang nangyari, anak, kung familiar sa inyo yung mga, ayan, kung familiar yung mga flags na yan sa inyo, nagkampihan yung mga malalaking bansa noon. Okay, magkakampi ang Germany, ganyan. Tapos dito naman, France, ang Russia, ang United Kingdom, kung kung familiar kayo dito, nagkampihan yung mga malalaking bansa. Kaya nangyari, maraming mga bansa ang natakot dahil maaring magkaroon ng
pag-aaway sa dalawang to. Nagkataon na itong tatlong to, malaking bansa yan, pati to malaking bansa. So, ang pinakadahilan nila ay gusto nilang makakuha ng maraming teritoryo. Yan, dahil nag-aaway itong 6 na bansa na to, nagkaroon na ng digmaang pandaigdig. Kasi gusto nilang manakop ng iba't ibang mga teritoryo. Okay, so first, militarismo. Second, alyansa, or ang ibig sabihin ay kampihan ng mga bansa. Okay, next. Ayan, pagsibol ng masidhing nasyonalismo. Ano na po ang ibig sabihin ng nasyonalismo kasi? Ano kasi yung ibig sabihin ng nasyonalismo? Okay, Arisha. Ang pagmamahal ng tao sa kanyang bansa. Okay, masidhing pagmamahal at mataas na pagtingin sa kanyang bansa. Ibig sabihin, gagawin mo to kasi mahal mo ang bansa mo. Ngayon, itong mga bansang nag-aaway na to, mahal nila yung bansa nila kasi gusto nilang maging makapangyarihan. Pero dun sa mga maliliit na bansa, gusto rin nilang ipaglaban at ipakita yung pagmamahal nila sa bansa nila kasi gusto nilang lumaya yung bansa kung saan sila naroroon. Okay. Ibig sabihin, pati yung mga maliliit na bansa, naging parte na ng digmaang pandaigdig kasi gusto din nilang lumaya sa mga bansang nanakop sa kanila. So, ibig sabihin, napakadaming bansa ang nakasama dyan sa digmaang pandaigdig. Okay? So, next, ayan. So, ano na yan? Alam nyo na yan, ha? Pag-aagawan sa teritoryo. So, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Okay? Ayan. So, ganito ang kwento. Papaikliin ko na lang yung kwento ng unang digmaan eh. Ang unang digmaang pandaigdig, merong nangyari o sitwasyon kung bakit nag-start siya. Kasi 'di ba hangga't walang susuntok, 'di ba minsan sa away, habang walang susuntok o kaya walang magsasalita na hindi nakakasakit, walang mangyayaring away. Ngayon, merong nangyari kaya na-provoke o kaya naman ay napilitan ang mga iba't ibang bansa para magkaroon ng digmaan. Ito, yung kaganapan sa pagitan, okay, Lander, World War II si Hitler. Makikita mo siya mamaya. Okay. Pati kayo si Ma'am. World War II siya. Mamaya na. Okay. So, nag-start yan dito sa dalawang personalidad na to. Okay. Si Archduke Francis Ferdinand, Austria-Hungary. So, siya ay pinuno ng bansang to. Okay. So, syempre, hindi ko na-elaborate kasi ano na yan, grade 8 na yan. Pero isa siyang pinuno sa Austria-Hungary. Ngayon, itong Austria-Hungary na to ay isang malaking bansa. Ibig sabihin parang sa kasalukuyan, United States, China. Okay. So ngayon, anong nangyari? Itong si Gavrilo Princip, isang ordinaryong tao na binayaran ng kalabang bansa. So siya si Gavrilo Princip. Ngayon, binayaran siya ng kalaban ni Archduke Francis Ferdinand upang patayin. So, sa Sarajevo, Bosnia, alam niyo yun, sa Europe yan, nangyari, bumisita si Archduke Francis Ferdinand kasama yung kanyang asawa at habang nagpaparada sila ay binaril ni Gavrilo Princip si Archduke Francis Ferdinand. Kaya ang nangyari, syempre, dahil namatay ang pinuno ng bansang pinakamakapangyarihan sa buong daigdig, ay nagkaroon ng sunod-sunod na sugod, sunod-sunod na pakikipaglaban. So hanggat dumami na ang mga naapektuhang mga tao. Okay? So doon nag-start ang unang digmaang pandaigdig. Okay? At ito yung mga bansang yon para alam nyo lang. Ayan. So may dalawang grupo, ang Triple Entente at Triple Alliance. Bakit po sila tinawag na Triple? Kasi nagsimula po sila sa 3 bansa lang, dumami na lang. Okay. So, yung 3 bansa na yon ay ito, si Austria-Hungary, kung saan nagmula yung pinatay na pinuno, Alemanya, o sa English ay Germany, at ang Turkey.
So, itong mga to, mga kumampi na lang sa kanila. Sa Triple Alliance naman, ang magkakampi ay France, Great Britain, at Russia. At ito naman yung kumampi na lang din sa kanila. Okay. So, yan yung mga nag-away na bansa. At the end of the World War I, nagkaroon ng natalo ang Triple Entente, natalo ang Triple Alliance, nagpalitan. Kumbaga sa boxing, merong round na nanalo yung isa, nanalo yung pumangalawa. Pero sa pinakahuling World War, na labanan, ang nanalo ay ang Triple Alliance. Okay, so sila ang nanalo. Ang nagtapos ay ang Great Britain. Okay, so ganyan ang mabilis na storya ng World War I. Okay, so anong naging epekto? Siyempre, after na nagkaroon na ng bombahan, nagkaroon na ng digmaan, siyempre, may mangyayari na mga kasunduan. Okay, ano kaya yung mga kasunduan na yon? Pwedeng, wala nang magkikipagdigmaan, magkakaroon na ng maayos na hatian ng lupa, so may mga kasunduan. Siyempre, naisilang yung mga bagong bansa. Siyempre, may mga pagkakataon na dahil nanalo ang Triple Alliance, yung mga teritoryo na naligtas nila, naging malaya na. So, ibig sabihin na nagkaroon na sila ng sarili nilang mga bansa. Okay. At dito, nagkaroon din ng Liga ng mga Bansa o sa Ingles ay League of Nations. Ibig sabihin, wala nang magkakaaway na bansa, lahat ng mga bansa ay parte na ng isang organisasyon. Ang pangalan po ng organisasyon na yun ay ang Liga ng mga Bansa. Okay, tinitake down notes niyo po yan ha. Siyempre, sa lahat ng digmaan at sa lahat ng mga alitan, merong mapipinsalang mga buhay at masisirang mga bansa. Okay. At siyempre, nagkaroon na ng kapangyarihan ang mga nanalong bansa. Ano yung mga nanalong bansa? Ito yung Pransya, Great Britain, Russia, Hapon, Australia, at Estados Unidos. Okay, so sila yung mas naging makapangyarihan dahil sila yung nanalo ng unang digmaan. Okay? So, drop ng heart if naiintindihan ang unang digmaang pandaigdig. Yan. Okay. So, ngayon, natapos ang unang digmaan. Nanalo ang Triple Alliance at nagkaroon na ng kasunduan na hindi na magkakaroon ulit ng digmaan. Ngayon, ma'am, bakit nagkaroon ng World War II? Okay. Dahil